Patay ang 19 na taong gulang na maritime student matapos daw sumailalim sa hazing sa Cavite. Agaw buhay at nangingitim o sa pasa ang likod ng hita at iba pang bahagi ng katawan ng biktimang si Mark nang isugod sa ospital sa General Trias. Dalawang lalaki ang nagdala kay Mark sa emergency room ng ospital. Base po sa investigasyon ng General Trias Police, isang fraternity sa Maritime School sa Dasmariñas ang nasa likod ng hazing. Sa inisyal na otopsiya, posibleng paulit-ulit na pinalo ng matigas na bagay ang biktima. Natrace na ng pulis ang kotseng nagdala sa biktima sa ospital. Inabandona ito ng dalawang lalaki na huling kasama noon ni Mark. Napag-alamang pagmamay-ari ito ng isang tauhan ng BJMP. Nakausap naman ng News 5 ang BJMP personnel na siyang may-ari ng kotse. Tumanggi siyang magpa-interview sa harap ng kamera pero ang kwento niya, hiniram daw ng kapatid niyang si alias John ang kanyang sasakyan. Hindi pa umuwi si alias John at hinahanap ng mga pulis ngayon para tumulong sa pagbibigay linaw sa kaso. Patay ang isang babae sa Katarman, Northern Samar matapos po naman siyang pagbabarilin ng kanyang dating ka-live-in na sundalo. Nakuna pa po ng CCTV ang pagbunot ng baril ng suspect. Bagamat hindi kita ang aktual na pagbabaril, ay rinig po ang putok. Dead on the spot ang biktima sa tama ng bala sa kanyang ulo. Sa paunang investigasyon ng mga pulis, napag-alaman pong nagsampa ng kasong violence against women and children ang naturang biktima laban sa suspect. Kagagaling lang daw noon ng suspect at ng biktima sa korte para po sa kanilang hearing nang mangyari ang krimen. Tinutugis na po ang suspect na maharap sa kasong murder at posibleng matanggal sa serbisyo. Natagpo ang patay sa sementeryo ang 2 minor de edad sa Morong, Rizal. 12 taong gulang ang lalaking biktima habang 13 taong gulang naman ang babaeng biktima. Suspect sa krimen ang pinsa ng dalagita. Sinubukan pa daw ng suspect na pagtakpan ng krimen at sinabing may ibang salarin sa pagpatay pero itinuro siya ng isang testigo. Umamin din ang suspect sa pagpatay kalaunan. Lumalabas na broken-hearted daw ang suspect at napagbuntunan niya lamang ang mga biktima. Naharap ang suspect sa 2 counts ng kasong murder. Higit po naman 3 milyong pisong halaga po ng pera at mga gamit ang nilimas ng mga magnanakaw sa bahay ng isang online seller sa Bukawe, Bulacan. Sa dashcam video kita pa ang isang babae na nagbukas po ng gate ng isang bahay na pagmamay-ari ng live seller. Mapapansin din po ang 3 lalaking mabilis pong sumabay sa kanyang pagpasok. Ayon sa mga pulis, mga kawatan pala ang 3 lalaki at armado ng mga baril. Bisita ho naman ng may-ari ng bahay daw ang sinabayan nila sa pagpasok. Natunton ng Bukawi Police ang kotse ng mga suspect sa Tanay, Rizal. Naaresto ang isa sa mga suspect sa panloloob. Tuloy ho naman ang pagtugi sa ilang pang suspect. Tumanggi nang magbigay po ng pahayag ang suspect. Niyanig po ng magnitude 4.8 na lindol ang Iloilo sa kuha nga ng CCTV. Kita ang pag-uga ng mga gamit sa isang bahay sa bayan ng Tubungan. Nagtakbuhan palabas ang nakatirang pamilya. Sa isa pang kuha ng CCTV sa labas ng bahay, kita rin ang paggalaw ng sampayan ng damit. Pasado 6:00 kagabi nang maitala ang pagyanig sa kanluran ng bayan ng Gimbal. Umabot din po sa intensity 4 ang lindol na naramdaman naman sa Iloilo City. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!